Hi guys! For today's video, tayo ay pupunta dun sa prison yard. Yung old na prison yard dun sa Central. At dahil dumaan na yung 6X, antayin natin ngayon yung 6. Ayan. Ang sabi dyan is 2 minutes. So within 2 minutes, ay darating na siya. And then today, pupunta rin kami ng Shamshopo. Pero hindi ko na yun i-video dahil doon din naman kami kumain nung nakaraan. And then dito tayo bababa sa Central Feather Street. Lalakad lang tayo. Pag mag-MTR kayo, pwede rin. Ang prison yard ay sa Hollywood, 10 Hollywood Road. Dito tayo dadaan. So, akyat tayo dyan sa hagdan na yan. And then, itong place na to, dito rin ako umiikot-ikot. Hindi ko lang sure kung may mga videos ako nito, pero nandito rin lang din yan sa Windham Street, Arbernot, ano ba yung pagbigkas nun? Basta yun. And then, yan. May mga araw-araw naman yan, Windham Street. Akyat tayo dyan sa taas. And then, makikita nyo dyan mamaya yung pinagpaparkingan ko usually pag nag-aantay ako kay sir. Ito is mga club yan dito. Within this area din kasi, nandito yung Lan Kwai Fong. Dito yung mga bar. So, pag sa gabi, talagang busy ang street na to. Marami din talagang mga nagna-night club. So, ito yung mga famous na pasyalan pag sa gabi. Itong French building na to, famous din siya. Makikita nyo siya mamaya pag tawid natin. Pag ganitong view kasi hindi pa din siya makita. Yan sa taas na yan, yan yung galing ka sa Upper Albert. Dan dyan ka bababa. So ayan yung French building na yan. FCC ang tawag nila dyan. Ayan, dito tayo lalakad, papunta na dun sa Hollywood Road. May daan din dito, may daan din dun sa kabila. So nakita nyo, maraming mga kalat. Yan yung mga kalat pa last night. And then, marami talaga din dito yan, mga display sana yan. I don't know kung bato talaga yun na mabigat. Or styro lang siya na may design, mga aparador, tinatapon. Yan, marami talagang kalat. Kasi parang, pero pag gabi na, lasing na sila. Wala nang muwang, tatapon na lang nila dyan. Pero bawal yun eh. Pero hindi lang din ganun siguro ka-stricto kasi alam nila na mga bar yan, mga lasing na rin yung mga tao. And then ayan, malapit na tayo sa prison yard. So akala ko isarado and then ask ko si ate, bukas naman pala sila ng maaga. Ito yung kagandahan pag maaga kang pumunta kasi wala pa talagang tao. As in yung mga makikita mo dyan, yung mga naglilinis pa lang. First time kong pumunta dito, ayan, may mga display na ganyan. And then, yan, may stage, siguro may mga event dyan paggabi. Parang naalala ko nung December, parang mayroong dragon dance yan. And then, akala ko maliit lang tong prison yard na to. Malaki pala siya. And then, ayan, mayroong mga explanation dyan kung ano yung naka-display na yan. So, from time to time, pinapalitan din naman nila yan. And then, aakyat tayo dito. May mga signage naman. Nakikita nyo yung mga signage pag pumunta kayo dito. Yan, trinay kong buksan. Sarado siya. And then, yan, may mga nakalagay. Pero magkakadugtong-dugtong lang din naman sila niyan. Kasi pag akyat natin dyan mamaya sa taas, makikita nyo lang din na nandyan lang din tayo. Ayan yung sa office. So, sarado yung mga iba pang staff lang.
Then, iikutin natin. Ayan, ginawa na rin nila yan siguro ng mga kainan. Yes, usually, ginawa na nila talaga din mga kainan. Kasi pag gabi, bukas siya mga restaurant na yan, mga resto bar din yan. Yan. Malaki din siya. And then, syempre marami din kasi mga preso noon eh. So, 1951, makikita nyo dyan mamaya sa mga building. So, na-preserve din talaga nila tong building na to. At ang ano ngayon, yung tawag dito, yung kulungan ngayon is sa mga island na nila nilagay. So, hindi na nila nilagay dito sa city. Hindi na ako umakyat dyan sa hagdan kasi parang super taas. Pero, mamaya makikita nyo pala, meron ditong parang cinema. I'm not sure kung binibigyan din nila ng privilege dati yung mga nakakulong para manood. So, tingnan nyo yung mga rehas-rehas na yan. Diyan yan nakakulong. Merong mga mga rooms na medyo malalaki. Meron naman din talagang maliliit. Para talaga siyang sa movie pag nakita mo. Totoo pala talaga yung mga ganun, yung mga itsura. So, na-amaze din ako and then natuwa rin ako na makita yung mga ganun na totoo pala na ganun yung itsura ng mga kulungan. First time ko lang din makakita nung ganun yung mga itsura. Then malinis yung, siguro ngayon malinis, pero actually dito sa Hong Kong nakapagsabi din sa akin na malinis naman din talaga and then maayos din naman yung treatment nila sa kanilang mga preso. Ayan, ito yung theater na sinasabi ko and then umakyat tayo sa taas. Ito yung view na makikita nyo sa taas and then ang laki niya talaga. As in, maluwang pala siya pag umakyat ka sa taas. Sa bagay, marami din naman yung mga preso. Ayan, ganda-ganda sa sarili. Then, pumunta ako dito. Yan, makikita nyo yung may mga D-hole, A, B, C, D, E, F. Di ko siguro ganyan kalaki, pero ito lang yung naikot ko na po. Kapunta ako sa D, sa F. And then, makikita nyo dyan. So, ito, tingnan nyo. Ganyan lang kaliit yung mga kulungan noon. Ito siguro yung tinatawag nilang mga Bartolina, di ba? Kasi pag sa kulungan, may level niyan, yung parang kagaya sa Pilipinas, yung mga maximum, kung depende sa kaso, and then may mga prisoner na ina-isolate, ganun. Kaya separate, kaya may hall DF, ganun din dito. So, ayan, makikita nyo na yung taas. Hindi na ako umakyat doon, pero nasa ilang level na tayo. Ayan, yan yung galing tayo kanina dun sa baba. Ayan lang din pala yan siya. And then, tingnan pa natin yung ibang mga part ng kulungan na to. Actually, maganda rin talaga siya. Nakakatuwa. Yan, dun banda. Malaki pa yan dun. And then, mamaya titignan din natin yan. Dun papasok tayo dun. Yun yung hall. F hall na tinatawag nila. Mas ma-amaze kayo pag pumasok kayo dun kasi dun yung makikita yung may process sila ng pagtanggap na nila nung mga inmates na gagawin. Pinapakita rin talaga dyan sa loob. And then, ayan, pupuntahan natin yun siya. Maganda yung pagka-design ng building. Tingnan nyo yung arts. Talagang maganda siya. Ito siyata yung original talaga na itsura. So, na-preserve nila. Yung JC Contemporary. Ayan, bumaba rin ako dyan. Tinignan ko rin, inikot ko rin siya. Yung labas niyan is pabalik na ulit dun sa Central. Ibang street naman siya. So, kanina yung pinasukan nating street, dun yun sa Hollywood Street.
Ayan siya. So, kalsada na yan siya. Palabas ulit. Pabalik ulit doon ng Central. Then, papasok tayo ulit sa loob. Kasi close na yung ibang mga private na. So, pang staff only lang yung mga nandyan. Then, aakyat tayo. Papasok tayo dito sa F-hole. Tingnan natin. Natuwa rin ako dito kasi nandyan may explanation sila kung paano nila i-receive yung mga bagong inmate. Ayan yung mga gagawin step by step pag may mga bagong inmate. Confirming your identity. You are not going to be searched. Yan yung 6. Your prisoner number is your identity. Dito na yung no personal property allowed. Undergoing a body check ulit. Collecting your dead mga CCTVs. Being fingerprint. Yan yung mga example ng mga fingerprint. Having a mugshot. So, mugshot na. Keeping hold of your identity card. The prison rules in 19th century required staff to inform new inmates of prison regulation as soon as they admitted and repeated the briefing. Information booklet. Remands. Original handbook belong to prisoners. Ayan yung mga original na handbook nila. Ayan, pag minamugshot mo sila. Fingerprint, ayan yung ginagamit. So, nandito pala lahat din, guys. Washing utensils, behind steps. Pag naliligo sila, ayan ang magiging itsura. At ayan yung damit nila. So, dito na pala yun sa area na yun. After Victoria Prison, moved from jail to reception center later undergoing body check. So, ayan. Signature mark. May mga example. Amazing. Building history. Yan yung F-hole. Ayan yung building. So, ganito lang kalaki yung kanilang kulungan. Yan. Yan. Help! Help! Ganyan. Ganyan siya kalaki. Tsaka tingnan niya yung sa taas. Close lang siya today. Talaga palang parang nasa movie na ganyan. Ito yung building history. Year built 1950. Ayan. Napakasad pala talaga ng itsura ng kulungan. Look at that. So, nilagyan lang nila yun doon ng mga, siguro may dito. Pwede kang kumain. Yan. On the him. May kainan yan dyan sa loob. Bukas yan siguro pag sa gabi. Siyang coffee shop sa loob. Yung itsura noon.
pag sa yung dati pag nakakulong ka, ganito lang kaliit yung room mo. Nung makakahiga ka lang. Yan. Wala kang mahirap talaga.